is well. Again, every single cell in my body is healthy. Every single cell in my body is well. Every single cell in my body is healthy. Every single cell in my body is well. I thank you, Lord. I feel so good. Every single cell in my body is well. I thank you, Lord. I feel so good. Every single cell in my body is well. Okay, gusto po, kuha kayo ng kapartner nyo. Jesus, ang sandigan. Alkate. Partner tayo. Ayan, partner. Mga bata, partner din kayo. O kuya, ready? Si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Kasing tatak ng kabundukan, hindi magigiba. Ito na, partner. Ikaw at ako'y sandigan, hindi magigiba. Ikaw at ako'y sandigan, hindi magigiba. Kasing tatak ng kabundukan, hindi magigiba. Pag-ibig ang sandigan, hindi magigiba. Pag-ibig ang sandigan, hindi magigiba. Kasing tatag ng kabundukan, hindi magigiba. Maraming salamat. Ano ba yung song na tinuro sa inyo? Alam niyo na ba yung song na Munting Mukha? Alam niyo na ba yon? Hindi pa. Sige, tuturo ko. Yung mga mukha, saan? Hawakan ang mga mukha. Okay. Sige na, tutoy. Sali na kayo. Ready? Munting mukha, munting ilong, munting bibig, masarap ingiti, matatainga at puso ko, alay sa iyo, Panginoon ko. Pupurihin natin ang Diyos, pupurihin natin ang Diyos, matatainga at puso ko, alay sa iyo, Panginoon ko. Magtay dito, syempre. Dito kaya. Balik. Ulitin natin. Mukha. Munting ilong, munting bibig, masarap ngumiti, matatainga at puso ko, ay sa iyo, Panginoon ko. Matatainga at puso ko, ay sa iyo, Panginoon ko. Okay. Read your Bible, pray every day. Every day, Pray every day. read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Sasabihin natin. Kids, sino po kayo? Ayan. Hold your hands. Bow your head. Close your eyes. And let's sing. My hands are praying, praying, praying. My hands are praying, praying. Our gracious Heavenly Father, this afternoon, Lord, we thank you for this beautiful day. Lord, I pray that you please guide us and protect each one of us as we start our branch Sabbath school. May your holy angels protect us from any harm or any accident or anything that will harm us. Please bless each one of us and every family that represent each one of us
here, O Lord. Please forgive us, Lord, for all the sins that we committed. In Jesus' name we pray. Amen. Kapon mga bata, nung nakaraang Sabado, sino yung nandito? Itaas ang kamay. Totoo? Sino yung bida dun sa kwento natin nung nakaraang Sabado? Yung mahaba yung pangalan. Si Baby Juice. Si Baby Voices. Hindi. Ako nagkwento. Hindi. Baka si Ma'am Lea yun nagkwento. Sino nagkwento? Anong pangalan? Nung batang lalaki. Anong pangalan? Hindi. Sino nga yun? Go? Gorilla. Si Jay yung nakaalala ng pangalan nung ating kwento nung last. Ang kwento natin ngayon ay galing pa sa bansang Russia. Yan, sa bansang Russia. Ang ating kwento na galing sa bansang Russia ay matagal na itong nangyari. Ikaw ng gera sa Russia? Ano nangyayari pag gera? Yung nag-war? Alam niyo ba yung war? Yung mga digmaan? Ano nangyayari? Oo, nagpapatayan. Ano pa? Nag-aaway-away. At dahil nag-aaway-away, nagiging magulo. Gulo ang bansa. Nagiging mahirap. At dumating sila sa panahong mahirap na mahirap ang buhay. At pag mahirap ang buhay, wala tayong Makakain. yes, wala tayong makain pag mahirap ang buhay. At alam nyo ba, ang daming batang nagugutom. Ang mga bata, pag nakita mo yung mga bata, mga payat na sila. Tamdaman pag nagugutom. Malungkot. Tapos na rin ang masakit. Masakit sa tiyan. Di ba, pag ang takal ni mama magluto, ang sakit na ng tiyan natin. Takal naman ni mama magluto. Pero sila talaga, wala talaga sila makakain. Wala silang iniintay na lulutuin. May isang pamilya na talagang hirap na hirap sila. Yung kanyang papa ay siguro binadil kasi pinatay daw. Pwede sinaksak, binaril. At yung mother din niya ay namatay din. At alam niyo ba, natira na lang ang kanilang lola. Lola na meron 3 maliliit na bata. Yan. Siguro ganito ka silang tatlo yung yung natirang bata. Yan. Tapos ito si ate, anong pangalan mo ate? Ella? Yan, si ate Ella. Siningnan ni lola yung lagay niya ng pagkain, yung bigas. Meron na lang parang isang gano'n na lang na isasaing niya. At pagkatapos niya, pag maisaing na niya yun, alam ni lola na wala na silang kakainin buong gabi. Pag nakakain na sila ng umaga o tanghali, gabi, at sa kinabukasan, wala na silang kakainin. At ito si Lola ay malungkot si Lola. Kasi alam niya, wala na siyang pagkukunan ng pagkain. Pero si Lola ay hindi niya pinapakita dun sa 3 na bata na malungkot siya. Sabi ng kanyang lola, tinawag niya si Ella at yung 2 pa niyang kapatid. Sabi, Ella, halika dito Ella. Tinawag niya. Tayo Ella ay magluhod. Sabi ng kanyang lola, tayo ay manalangin. Hindi naman sinabi dito sa kwento kung ano ang mga sinabi nila doon sa panalangin nila. Pero, pag gutom ang isang tao, anong gusto niyang hingin? Pagkain. Siyempre, pag gutom ka, ang hingin mo, pagkain. Yan. At ito si Ella, nanalangin si Ella, na hindi alam ng kanyang lola kung ano sinabi niya. Ang sabi ni Ella sa panalangin, sabi niya, Dear Jesus, please send us something for supper. Not just a crust, but a whole
loop. Sabi niya, nakiusap niya, please, sabi pa niya. Ano ang sabi niya? Sabi niya, Jesus, sabi niya, bigyan niyo naman kami ng pagkain para sa aming gabihan. Sabi niya, hindi lang sana maliit na tinapay o konting tinapay. Gusto niya ay yung malaking tinapay, yung buo. Nakakita na lagi, di ba may tayong slice bread? Sino dito laging mahilig sa slice bread? Yan. Pero yung slice bread doon, hindi yung kagaya sa atin na yung ordinary lang na pinapalaman na natin. Sa kanila ay special. Special, malaki yun isang buong tinapay na masarap. Na para siyang bumibili ba kayo ng banana cake? Yung di ba isang buo siyang ganyan, yung banana cake. Mas masarap yun, di ba, dun sa loaf bread na pinapalaman na natin. Ganon yung tinapay na hinihingi ni Ella. At alam nyo ba, dumating na yung gabihan. Anong oras kayo nagagabihan? Kumakain ng gabi? Alas 7. Alas 7 na? Ay, wala pa yung tinapay. 7:30, nag-8 o'clock na? Wala pa rin yung tinapay. Sabi ni Ella, Lola, sabi niya, i-ano mo na yung kutsilyo, yung bread knife, hasain mo na. Aba, si Ella, nanalangin kasi si Ella sabi ni Ella, hasain mo na yung bread knife, pero wala pa yung tinapay, pero gusto na ipahasa yung bread knife. Ang ginawa ng lola niya, hinasa ng bread knife, pero wala pa yung tinapay. 8:30 na! Inaantok na sila, wala pa rin yung tinapay. 9 o'clock na, nilabas na yung kanilang higaan. Kasi, di ba patulog na? 9 o'clock na alas 9 na. Tapos, nag-9:30 na. Isasarado na nila yung kanilang bahay, magpapatay na sila ng ilaw. Kasi matutulog na sila. At malapit na sila magpatay ng ilaw, biglang may narinig silang katok. Excited sila. Lalo na si Ella, excited na excited. At binuksan ng kanyang lola ang pinto. Pagbukas ng pinto, merong isang lalaki. Kaibigan ng pamilya nila lola. Siguro kaibigan ng kanyang mama, ng kanyang papa. At matagal na nilang hindi ito nakikita ang lalaking ito. Sabi ng kanyang lola, bakit ka napupunta sa ganitong oras ng gabi? Kasi gabi na nga naman, diba 9:30, gabi na yun. Sabi niya, parang meron sa akin bumubulong-bulong, Ella. Parang may bumubulong-bulong sa akin na nagsasabi sa akin na kailangan ninyo ako, sabi ng lalaki. Tapos tumingin siya sa tatlong bata. Yung tatlong bata nandun sa pinto. Nakaganon yung tatlong bata. Nakatingin sa kanya. Nakasiksik ng ganon. Si Ella at yung dalawa. Nakakatingin sa kanya. Sabi niya. Sabi ng lalaki, tinignan yung mga bata. Sabi niya. At hulaan ninyo, sabi niya sa mga bata. Sabi niya, hulaan ninyo at sigurado ako hindi niyo mahuhulaan kung anong dala ko. Sabi ng lalaki. Pero si Ella, tumaas agad ng kamay. Sabi nila, alam ko po ang dala ninyo. Sabi ni Ella. Nagtaka yung lalaki. Ang buong tinapay. Yan. At sila uli ay, pagkatapos nilang tanggapin yung tinapay, sila uli ay, anong ginawa nila? Pray. Bakit kaya sila nag-pray pagkatanggap nila ng tinapay? Yes! Ang galing ni Kuya Jay! O yan, nagpasalamat. Ganon ba tayo mga bata? Pag tayo ba natatanggap ba natin yung mga bagay na hinihingi natin sa kanino? Sa Diyos, sa Panginoon, kay Lord, kay Jesus, ay nagpapasalamat ba tayo? Apo! Totoo? Yan, very good naman. Dapat tayo magpasalamat pag ibinigay sa atin. At maski hindi pa binibigay sa atin, magpasalamat tayo kasi
Pag gusto ng Panginoon, pag mabuti ang hinihingi natin sa Panginoon, sa tingin niyo, ibibigay niya kung mabuti ang hinihingi natin? Pag mabuti ang hinihingi natin sa Panginoon, ibibigay yun sa atin ng Panginoon. Yan. Kaya tayo mga bata, pang gagawin? Mag-pray, tayo manalangin kasi magtiwala tayo na ibibigay ibibigay ng ating Panginoon. At meron siyang isang tapat na katulong. Sabi niya doon sa isang niyang tapat na katulong, si Eleazar, ihanap mo ng makakawa ang aking anak na si Isaac. Saka doon sa lugar na kung saan ako'y ipinanganak. At ako'y may naiwan doong kapatid na ang pangalan ay Nahor. Eleazar, paano naman ang paghanap? Di ba may maraming babae? At paano kung lahat sila'y malaki ang pananampalataya? At ang Diyos ang tutulong sa iyo sa paghanap ng mga asawa ni Nino? Ni Isaac. Pumunta doon si Eleazar at dala niya ang maraming camel. 10 camel ang kanyang daladala. Kaming araw na naglakbay si Eleazar. May kasama siya na iba pang mga alila din ni Abraham. Kita ninyo dito sa larawan. Balon ang tawag dyan, balon. Kasi noong kumukuha ng tubig, wala pa ng water district. Kaya pagdating niya doon sa may balon, mayroong mga babaeng magaganda na pinakamaganda doon sa grupo ng mga babae. Sabi niya, oo, mag-inom kayo ng tubig at parang kayo'y pagod sa biyahe. Mag-inom ka, kukuha kita ng tubig. Pati ng iyong mga kamelyo ay biminti natin sila. Tingnan natin kung paano pinainom. At ngayon, sabi niya, Panginoon, ito yung tanda na sinasabi ko sa iyo. Napakabuti mo po, Panginoon, hindi na ako mahihirapan. Agad-agad ay ipinadala yung kasagutan. At ang babaeng ito ay tinanong niya, ano ang iyong pangalan? Si Rebecca. At ibinigay din si Rebecca. Ay, oo, sasama ako. Gusto kong marating ang bahay ng aming pinsan na si Abraham. At gusto ko rin makilala ang sinasabi niya na ako'y ihahanap niya ng asawa. Alam niyo ba si Isaac noon? Gwapong lalaki si Isaac. Hindi lang gwapo, mayaman pa. Pero papasamahin niyo po ba si Rebecca? Pero dahil si Nahor ay kilala niya si Abraham na isang mabuting tao at ang anak nito ay isa ring mabuting tao, mga lingkod sila ng Diyos, pinayagan ang ama ni Rebecca si Rebecca upang sumama. At sila ngayon ay naglakbay na. Dahil sila ng malayo at isinakay si Rebecca sa isang camel. Kanya, matagal na palang si Isaac ay naghihintay sa pagbabalik ni Eleazar. Nakita niya na malayo pa, nakita niya na, ano nakita ni Isaac? Malayo pa, nakita niya na may kasamang babae. Ngayon, at nung sila'y palapit na, pero may distansya pa, siguro yung mga kalahating kilometro pa, ay sabi ni Eleazar, Rebecca, yan ang aking amo na si Isaac. Inayos-ayos ang kanyang buhok, inayos ang kanyang damit, at nang sila'y magtagpo ni Rebecca at saka si Isaac, ay isang natuwa ang mga anghel sa langit. Dahil silang dalawa ay nararapat. Kaya noon sila'y naando na, ang sabi ngayon ni Isaac, sabi, maligayang paglalakbay, mabutit nakarating kayo ligtas. Sabi niya, kasama namin ang mga anghel ng Diyos. Tinulungan kami ng Diyos na maglakbay kami ng malayo at kami iningatan ng Panginoon. Kaya kami nakarating dito sa iyo. Dahil ikaw, Rebecca, ay pagod pa. Meron ditong, kasi noon ang mayayaman nakatira sa mga tulda. Dito ka tumuloy sa ng aking inang si Sarah. Ayan. Kaya nagkatagpo na sino na nga yung nagkatagpo ng dalawa? Rebecca at kay Isaac. Paano natin mapapasaya ang bawat isa? Ayan. Ito po yung mga guidelines paano magkakaroon ng healthy marriage relationship. Okay? Ang una po, ay sabi nga, ang pag-ibig ay nagmula sa ating Panginoon. Ito po ay matatagpuan sa 1 Corinthians. Bakit parang nag-i-8? Ako pa. Magtsagaan natin ito. Okay? Sabi po dito sa 1 Corinthians 13:4-7-8, love is patient, love is kind. It doesn't envy, it doesn't boast, it is not proud, it always protects, always trusts, always hopes, always perseveres, love never fails. Yun po yung mga pag-ibig na
na sinasabi sa ating banal na kasulatan sapagkat yan po ay nagmula sa ating Panginoon. Kung tayo po ay mapagpasensya, tayo po ay mapagmahal, mabait, tayo ay hindi mainggitin, tayo ay hindi mayabang, tayo po ay palaging nagproprotect sa ating pamilya, tayo po ay palaging mayroong pag-asa, at tayo ay masikap at hindi nagmamaliw ang ating pagmamahal. Yun pong pagmamahal na yun ay ano po, mula sa Panginoon. Labutin dati. Ito po yung tinatawag na agape love, which is the love of God that exists before He created the whole universe. Bago pa po likhain ang buong universe, ang pag-ibig po ng Panginoon ay nandun na. This is the manifestation of God's immeasurable faithfulness. Ang natatanging pag-ibig na pure o dalisay at hindi ito masusukat na pag-ibig. Ang pag-ibig niya ito ay mula sa Diyos at na siyang lumikha ng lahat. At sa daigdig na ating tinarungan o tinatawhan. Yan po ang agape love na nagmumula sa ating